Magandang tanghali. Para naman ho maiba, nandito ako sa sasakyan at nag-drive ako papunta sa isa kong kaibigan, Pilipina din, na I am invited sa kanilang grill. May ibang kasamang yung asawa niya na German at yung kaibigan ko ay isang Pinay na taga Cebu, and may ibang invited din na galing sa ibang bansa. I think one is from Africa and one is from South America, sa Chile yata galing. Kasama ang kanilang mga asawa. Pero today ako lang mag-isa. So I'm excited kasi new friends at chikahan. And since maganda naman ang mga tanawin dito sa daan sa amin sa baryo, ay gusto ko rin pakita sa inyo kung ano ba yung landscape dito pag sa probinsya ka nakatira. Kasi iba naman ang itsura sa city, which is syempre maraming mga buildings and mas luwang yung mga streets. Pero dito po sa probinsya ay parang probinsya ng Pilipinas din na hindi sunod-sunod yung bahay sa kalsada. Dito po, ang style po dito sa Germany ay may allowed lang na place kung saan pwedeng magpatayo ng bahay. And in between ng mga town ay mostly forest o kaya yung mga vise ang tawag, na kung saan sila umaani ng mga damo for the animals sa winter. So makikita nyo po dito, papalitan ko mamaya yung position ng aking camera para makita nyo yung daan at kung ano din yung itsura dito sa probinsya sa amin. And today is Saturday, kaya pwedeng maglakwat siya. Pwedeng maglakwat siya. So, ha? Kailangan ko munang mag-ano dito para i-change ko ang aking camera. So, we can go. So, ganito po ang itsura ng baryo dito. Wait, I need to. Parang hindi pantay ang aking camera. Yan po yung sinasabi ko kanina na ano lang siya. Pinag-aanihan nila ng mga damo. Kasi syempre po dito kapag winter, patay lahat ng damo. Kaya sa summer, nag-aani sila at mag-restock ng mga kakainin ng mga kalabaw. Kasi usually po, kalabaw dito ang animals na karaniwang inaalagaan ng mga farmers katulad dyan. Ito po ay malaking farmhouse. At yung mga green po na dito sa tabi ng kalsada po na yan po yung mga bagong ani na damo. Kasi babalutin yan siya after ma-dry, and then ma-stock stock nila sa isang sa barn. Die Route wird berechnet. Bitte 3 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. At
yung mga nakikita po ninyo sa mga maliliit na town or maliliit na dorf ang tawag namin, baryo, yan po yung mga itsura ng mga traditional houses. Sometimes yung foundation is hindi semento kundi bato. Yung mga lumang-lumang bahay, bato po yung mga parang diding. And pag makikita nyo po yung left and right na mga puno dito sa kalsada, mga apple tree po yan. Dito po, mais. Pero dito po, yung mais, hindi yan nila katulad sa Pilipinas na inaani yung mais. Yan po ay walang bunga. Pag lumaki na yung mais na yan, ikakat nila at yun po ay kakainin din ng mga cows sa winter. Yan po ang maliban sa damo, mais po ang pinapakain nila. At karaniwan din ginagawa nila kasi sa loob ng kulungan ng mga carabaos, di po ba ay semento yung yun po yung parang nilalagay nila para hindi lamigin or para hindi sa semento lang yung mga baka, nilalagay po nila yan sa floor. Katulad po ng mga pig, dapat may sila para hindi lamigin yung mga animals sa winter. Kasi sa winter po dito umaabot ng minus 20 ganyan, minus 15 degree. Kaya hindi po madali sa mga animals sa winter dito. Demnächst rechts abbiegen. At karaniwan pong tinatanim din dyan bagong ani yung nakatanim dito sa may kabila ng left and right. Karaniwan mong tinatanim dyan ay Bitte yung in wheat. 300 Metern rechts abbiegen in Richtung Grünland. Yun po yung pinanggagalingan ng arena, yung flour. Jetzt weiter rechts abbiegen. Pero patatas po ang karaniwang tinatanim dito kasi yun ang main food. Syempre maliban sa ulam, yun po ang kanilang kanin. Karaniwan din po dito yung mga farmers dito ay may mga na sila yung mga hindi yung mga maliliit na farmers kasi sa atin halos sa probinsya lahat farmers kasi may konting sakahan, may isang kalabaw at ganyan. Dito po ang mga farmers ay malalawak yung mga nila, yung mga lupa. Yan po, ito po ay barn. Ito itong sa na yan. Diyan po tinatambak yung mga damo sa winter. Bitte in 300 Metern rechts abbiegen in die Geildorfer Straße. Usually, yung mga lumang bahay dito ay tumatagal po. Pag maganda yung foundation ng bahay, tumatagal ng 100 years old yung Jetzt mga rechts bahay. abbiegen. At iba yung foundation ng mga diding, hindi katulad sa atin na hollow block. Kasi nga sa Demnächst winter, links abbiegen. dapat kaya ng pader na i-isolate sa loob ng bahay para hindi lamigin yung mga nakatira.
lalo na at dito po ay walang aircon. Heater po ang meron dito. Heater yung mga naka-install sa mga bahay. At kung sa summer man, pag sobrang init sa summer, pwede naman silang Bitte in 400 Metern links abbiegen in Richtung Fahrrad. may mga ano ba yon, yung ventilator, yung fan. Jetzt links abbiegen. Yun ang karaniwang ginagamit, pero hindi na siya naka-fix na naka-install sa mga diding. Kasi dito bibihira mo naman kailangan Bitte gamitin 8 ang Kilometer dem Straßenverlauf folgen. bibihira mo naman kakailanganin ang electric fan. Kaya hindi rin masyadong hindi ka pangkaraniwan, ibig kong sabihin. At yung mga bahay po dito, iba din yung style. Kung pupunta po kayo sa dito po tayo sa South Germany, na right from the beginning po under na ng West Germany. Dito po ay hindi na iba yung mga structure ng mga bahay compared doon sa East Germany dati. Iba din yun sila, may pagkakaiba siya kasi usually doon meron yung mga parang maninipis na bato na yun ang inaano sa dingding. Mas dark yung mga kulay ng mga bahay. Kaya iba din yung pagka built ng mga bahay. At karaniwan po doon kasi tsaka depende din po sa mga resources din. Sa South Germany iba din po kasi yung lupa doon, parang medyo may pagka-red siya na parang kasing tulad ng paggumawa ng vase na clay na gawa sa lupa, gawa sa clay. Parang ganon yung kulay ng mga bahay doon. At hindi na nila yan pinipinturahan. Ganon na po yun. Yung parang brick style, 'di ba? Nauso po yung mga brick wall na tinatawag. Ganito po yung mga daan. Ito po ay main road din, pero sabi ko nga sa mga maliit na towns, yung main road ay nasa gitna ng mga bahay ng baryo. At kung napapansin nyo po, yung mga structure ng roof dito ay iba sa Pilipinas. Kasi dito patulis para yung snow na para yung snow hindi maipon sa sa bubong. Samantalang sa atin naman wala naman tayong snow, kaya okay lang. Okay lang na flat yung ating roof.
Summer na summer nga po pala dito sa amin. It's July 25. July 25 po today. Kaya kasagsagan ng summer. Sa 28 ng July, no, 29 ay last day na po yan ng mga estudyante sa elementary na papasok sa school, kaya start na ng kanilang summer vacation. Demnächst rechts abbiegen. Kapag ganitong weather, talagang maganda ang mag-joyride kasi may araw. Am Ende der Straße rechts Yun na nga abbiegen lang auf po die ay 290 in Richtung Aalen. katulad sa Pilipinas, mahal ang gasolina ngayon. Jetzt rechts abbiegen. Mahal ang gasolina, kaya kailangan iplano ang lahat ng mga lakad. Kasi hindi na ho basta-basta maglakwat siya ngayon. Bitte 17 Kilometer der B290 folgen. Ganyan po ang itsura ng mga bagong pinapatayong mga bahay ngayon. Parang katulad na rin po sa atin na medyo modern na siya. Wala na mga kahoy na wala na mga kahoy na inaano sa mga dingding. So, parang semento na rin talaga yung mga bagong pinapatayong mga bahay. Pero mga lumang bahay, may mga ibang kahoy pa po yung mga structure. Pero kung maganda naman ho yung foundation ng dito, tumatagal talaga ng 100 taon karaniwan. At kapag po umabot na yan sa kanyang edad ang bahay dito, parang sinisecure na nila or parang historical house, nagiging historical house na ang isang bahay pag ganyan ng katanda. At bawal mo na pong may mga law po dito sa Germany na bawal mo nang palitan yung itsura ng bahay mo. Sa loob pwede mong palitan yung pintura at kung ano-ano pa man, pero sa panglabas po bawal na yan palitan. Kasi pre-preserve nila yung mga old buildings for, syempre, cultural purposes at para ma-maintain yung parang feeling po ng Europe. Kasi syempre hindi na siya Europe kung lahat ng structure ay modern na lahat. Nakatulad po ng US or kung saan pa man. Dito na po ulit ako. Malapit na po ako sa aking pupuntahan. Ito po ang susunod na town. Nandito na siya. Sana po ay may nagkaroon kayo ng konting idea about sa lifestyle dito sa Germany. Nakita nyo yung mga bahay sa kalsada, nakita nyo ang mga streets, and sana nag-enjoy kayo or may napulot kayong information. Or kung sakali man, sana naaliw kayo kahit papaano po. At grabe ang init. Hindi ako makapag-music kasi pag nag-ano ako ng video, bawal po ang copyright. Kaya hindi pwede. At malapit na rin po ako sa aking pupuntahan. So
see you guys next time. Sana po ay healthy at mga masisigla kayo today. Thank you for watching and please subscribe. Kukunti pa lang po ang aking subscriber kasi baguhan. Alam niyo na. Yung mga nakapanood ng mga una kong video. Nagkaka-start ko pa lang po noong middle of January 2026. So, mga I think not sure pero over 40 videos pa lang po yung naka-upload kasi I'm uploading now 2 videos a week at mix about tips about lifestyle katulad po nito, mix about travel and life in Germany in general po. Ito po ay hindi para baka po isipin ng iba nakalimutan ko yung word, pero yung purpose po ng aking mga videos ay at least to entertain, to inspire, to help others na magkaroon ng idea tungkol sa buhay dito sa Germany at makapagbigay ng infos sa mga baguhan po. Yun po ang main purpose ng aking YouTube channel. At syempre po, dahil nagpo-post naman ako sa about sa aking life, para na rin po masave sa internet. Joke lang. Kasi tumatanda na din po tayo. So, in 10 years, in 20 years, kung hindi naman po masama yung mga pinupost sa online, ay pwede na din po itong gamitin to document your life and show it later sa inyong mga apo. Kaya sana may ma-inspire din. Ito po ang ginagawa ko ay for hobby. Pero matutuwa po ako kung sakali in the future makapag ma-monetize ang aking YouTube channel. Pero malayo po yun. Malayo-layo pa. Kasi I think nasa 144 pa lang po akong subscriber. And medyo matagal-tagal pa ang aking lalakbayin. Pero sabi ko nga sa mga una kong videos, this is a kind of, yung paggawa ko po ng video ay parang hobby and therapy na rin. Kasi sa camera lang po ako pagsalita ng Tagalog or sa aking everyday life ay puro German na lang ang aking ginagamit na salita. So sa YouTube channel or sa aking mga videos usually ay Filipino language. So it's also a kind of therapy for me na to stay on makapag-stay pa din na maging Pilipino. Kasi lalo na at bagong resolution ay ang kung pwede ay palaging uwi ng Pilipinas to integrate my child, ang aking anak na pa-teenager na, bago pa man siya magbinata, na makilala niya ang ating kultura at makilala niya ang kanyang Filipino side. Kaya soon po uwi kami ng Pilipinas. Next week ang flight namin. At na-miss ko na yung mga Filipino foods, na-miss ko yung Filipino feeling sa probinsya kasi taga-probinsya naman po kami. So I'm excited na Manila hindi masyado, pero sa probinsya talaga ako excited. Yung makakain ulit ng mga pagkain at makapagsalita ulit unlimited ng aking dialect. Dialect po ang pagkasabi sa German, pero syempre sa English is dialect. Minsan po nabubulol na rin ako kasi
katagal-tagal ko na ho dito parang yung brain ko automatic na siya pag nagse-search ako ng word sa aking brain, automatic na ang unang suggestion ay ang German. Kasi nung Nach 600 Metern den Kreisverkehr nag-aaral po ako ng German language, ang unang-una kong ginawa ay ang kinalimutan ang pagsalita ng English at nag-focus ako sa German lang. Sa una, yun ang technique para madali kang ma-integrate, madali kang makahanap ng trabaho at madali kang makapag-adjust sa life dito. Kalimutan mo ang ibang language and focus only on sa German. Pero then later on, now after 10 years, pwede na ulit bumalik na parang magre-refresh pa rin ulit ako ng salitang German, salitang English, Tagalog, kasi at least na stable ko na yung aking sarili magsalita ng German. And now parang bumabalik na ulit ako sa pagiging Filipino speaker. So thank you guys for watching. Napahaba-haba ang aking pagsabi ng goodbye. Pero baka hatiin ko ang video na ito. Kasi medyo matagal-tagal. Anyway, thank you and see you next time.